stop. I'm gonna stop listening to you. I'm gonna stop following my heart. Nagkakape-kape tayo mga par para painitan yung ano natin, sikmura, no? And ayun, nag-live pala kami kagabi mga par para magpaalam doon sa isa naming katambay mga par, no? Si Par Otip. Nakakalungkot man pero talagang ano na mga par, tuloy na yung uwi niya. Yun, nag-live lang kami, bigla ang live kami kagabi. Imbis na Friday kami magla-live mga par, napa-live kami dahil yun nga, gusto namin paalam sa isa namang katambayers mga par, no? O, laging tumatambay yan sa tambayan natin, no? Isa rin yan sa kasama natin na nagko-content, no? Sa YouTube, may Facebook din siya. Yun, kitang-kita naman natin sa mata niya mga par nung nag-live kami kagabi na talagang umiyak, no? Dahil 2 years nga siya rito. At yun nga, hindi na ma-extend yung kanyang permit, no? Dahil sa mga rules nga na bago, hindi na siguro magagawa ng paraan ng kanyang employer. Kaya mga par, kailangan na niyang umuwi, no? So yun, bigyan ko lang kayo mga par ng konting kay Par Otip, no? Dahil yun nga, si Par Otip mga par ay isa sa masasabi kong maswerte pagdating dito sa Buhay Canada MIA, no? So may kontrata siyang 2 years. And ayun, maswerte siya kasi napili siya nung employer na nandito. Tapos kinuha sila sa Pilipinas, ni-sponsor sila. Kaya nakapunta siya rito, no? Si Otip po ay batang-bata pa, no? Kung nanonood kayo sa Pinoy Tambayan, 25 pa lang mga par, no? So 23 nakarating niya siya rito. So biruin mo niyan, 23, no? Ako first time akong lumabas nung nagbarko ako mga par, 27, no? Yung unang sampa ko sa barko. Pero si Par Otip 23 pa lang nakapunta na sa Canada pa, no? Kaya isa sa masasabi kong maswerte. And syempre, masasabi ko pang maswerte dahil wala naman siyang masyadong ginastos sa kanyang pagpunta rito dahil sagot naman lahat ng employer yan mga par, pati pamasahe, no? At pagdating niya nga rito, mayroon na silang trabaho agad. And yun, tuloy-tuloy na, no? And ang kagandahan pa, binata pa si Par Otip mga par. So talagang makakaipon naman, no? Dalawa sila nung pinsan niya, no? Shoutout kay Rialin na kasama niya sa bahay. So dalawa silang kinuha mga par. Yun, nakapagtrabaho sila rito. Tinry ni Par Otip mga par na mag-apply, no, sa ibang mga rito, sa ibang mga company. Try niya maghanap ng bagong employer pero na kasi mga par, no? Nung naghanap siya, medyo wala na siyang time. Kaya tapos pahigpit pa. Talaga marami din ang naghahanap ng LMIA sa ngayon, so medyo mahirap talaga mga par. So sa sitwasyon niya kasi wala nang kumbaga mas magandang umuwi kaysa magstay rito mga par. Kasi yun nga, out of status ka na at kung hindi ka nga nakahanap ng LMIA, ang kasunod ng mga par sa pagkakalam ko ay magtuturis, no? At kung magtuturis ka naman, nakatulad ko, ay hindi ka naman makakapagtrabaho mga par. Pinili na lang ni Par Otip na umuwi kasi isa sa dahilan din, syempre sagot pa nung employer yung pamasahe. O sayang din yun, no? And yun, maraming gustong tumulong sa kanya mga par, no? Na-interview nga siya ni Ma'am Ina. Pero talaga mahirap sa ngayon, yung panahon ngayon mga par, talaga mahirap, no? Kung noon pa siguro maaari, no, magawa ng paraan or may kukuha sa kanya. Pero sa ngayon kasi mga par, talagang yun, yung mga nandito sa Canada, alam nyo naman yan, talagang pahirapan ngayon, no?
ayun nga, nalungkot siya mga par, pero sabi nga namin na normal lang yan. Siyempre, di ba, malulungkot ka talaga dahil gusto mo mag-stay pero hindi na po pwede. Pero ang laki ng chance niya kasi bata pa siya at maaari pa siyang or mahaba pa yung oras niya mga par, or time niya na mag-apply ulit, no? Kasi bata pa nga, no? Marami pang nangyayari sa buhay niya mga par. And sabi nga ni Parnardino doon sa live namin kagabi, ang magiging age niya doon sa experience niya ay ito nga, yung international experience niya dito sa Canada. And mas maraming may mga agency sa Pilipinas diyan sa atin na nag-hired papunta rito sa Canada mga par, no? And siguro naman talaga mas lamang siya dahil mayroon na siyang 2 years experience dito sa Canada. Nag-apply siya mga par sa posisyon na kung ano yung experience niya rito, malaki ang chance niya na makabalik, no? May nagsasuggest din, no? Student, no? Pero mahirap kasi mga par yung student kasi magastos din talaga. Pero kung may pera naman, no, mas maganda rin yung student, no? May sinuggest nga ako kay Par Otep na doon sa Alberta mga par yung agriculture. Dahil yun nga, agriculture yung tinapos niya sa Pilipinas. So agriculture yung kukunin mo rito. Tapos bibigyan ka ng PGWP din after mo makatapos, no? Ang ganda, no? Ang ganda sa kanya, kaya lang syempre iniisip niya siguro niya yung kung magkano gagastusin. Syempre malaki mga par, pag student talaga iba, no? Kailan mo talaga may pera, no? Kasi hindi basta-basta mag-student mga par kung wala ka talagang pera, no? Huwag na susubukan kung talagang hindi kaya, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mahirap na, no? So kailangan mo talagang aralin, no, kung kaya ninyo financially, syempre. Yung ano naman, yung mga pagtitipid mga par, sipag, mayroon na naman tayo noon, mga Pilipino mga par, di ba? Kayang-kaya na natin yon. So ang problema lang kasi yung financial, no? Kasi pagdating mo rito tapos, di ba, biglang hindi ka agad nakapagtrabaho, medyo may problema, no? Siyempre nagbabayad ka ng tuition mga par, hindi naman pwedeng hindi mo bayaran yan o maya-maya na lang, no? Hindi naman pwede yung ganun, kailangan mo talagang bayaran. So yan, by the way, no? Yun nga, si Par Otip ay uwi na ngayong araw mga par. Ang sabi niya sa akin, alas 12 yung yung kanyang alis doon sa kanila. And ang biyahe mga par mula doon papunta rito, kasi yung airport malapit lang din dito sa amin. Kasi mga par, kikitain ko siya mamaya, no? Matagal ko nang gusto makita rin si Par Otip. Gusto ko rin pasyalan doon sa kanila, kaya lang napakalayo, no? And wala rin tayong sasakyan. Nagbabala kami ni Par Christopher in Canada na puntahan siya, nila Par David, kaya lang wala naman siyang day off noon, no? Ano naman siya, lagi may pasok. So talagang hindi par, no? Hindi pa panahon, no? So ngayon, dahil nga pupunta siya rito, no? Kasi dito yung airport. Ang biyahe niya mga par ay Toronto to Vancouver, no? Magdo-domestic muna siya. Doon na siya magana sa Vancouver papunta ng Manila, no? And pagdating niya doon mga par, kikitain din siya ni Par Mark, no? Shoutout kay Par Mark Soria. Gagala lang siya saglit ni Par Mark, no? And then kasi may 5 hours layover siya. So pwede pang gumala, no, para makapasyal naman siya doon sa Vancouver. So yun, mamaya mga par, pupuntahan natin si Par Otip kasi bibigay ko rin sa kanya yung sticker, no? Yung sticker ng Tambayan, no, yung Pinoy Tambayan. Yun, iabot ko lang kasi ano lang naman mga par, no, saglit lang kami siguro, usap lang ng konti. Pabustahan siguro, ano lang naman. Hindi kasi papasok na sila, no? Kailangan ko maging maaga mamaya, mauna ako sa kanila para yun, at least makatulong pa tayo pag lipat ng mga bagahe rin, no? Tama-tama rin mga par, walang pasok si Mrs. So ang bala ko kasi isama ko si Inday, wala namang pasok si Mrs. So ako na lang, no? Mas maganda ako na lang mga par para diba, tuloy-tuloy tayo. So yun lang, no? And doon kay Par Otip, no? Good luck par. Alam ko marami pang time, and importante nakabuo ka ng mga kaibigan rito, no? At siyempre yung Tambayan,
Maraming salamat din par sa suporta mo palagi sa channel natin. And syempre sa Pinoy Tambayan, no? Ganun din naman kami sa iyo. Sumusuporta kami palagi. And kahit umuwi ka sa Pilipinas ka, no, anytime pwede namang sumumpa sa Pinoy Tambayan natin. And good luck sa sa mga plano mo, no. Gusto mo mag-vlog sa Pilipinas, no. Sa isla kasi nasa isla sila mga par. And yun nga, abangan namin 'yan para Otep. Kasi magandang panoorin 'yan, no. Kung soon, no, kami naman ay magbakasyon or umuwi kami, pag hindi kami sinuwerte dito, sigurado naman papasyalan ka namin sa Pilipinas kung nandiyan ka pa para Otep, no. Kung siyempre may plano ka rin ng sarili mo, no. So yun lang, no. Maraming salamat mga par. And ubusin natin tong kape. Kasi maya-maya magpe-prepare na tayo para ayun, punta tayo sa airport para makita natin si Para-Otep. So, ayun, maraming salamat mga par at sa lagi nakasuporta sa ating munting channel at sa Pinoy Tambayan family natin, no? Sa Pinoy Tambayan natin tuwing Friday. Maraming salamat. May biglaan lang na live kagabi dahil nga kay Para-Otep, no. So, nakapagpaalam na kami mga par. So, ngayon may chance tayo na makita si Para-Otep. Yun. Ano natin, no? Grab natin tong chance na to para ma-meet naman natin siya kasi baka medyo matagal-tagal bago siya makabalik, no. Yun lang mga par, no. Maraming salamat at siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog. Abangan mo mga par ang vlog natin, ang pagkikita namin ni Para-Otep, no. Mamaya, no, iba-vlog din natin yan. So maraming salamat mga par. To God be all the glory and we'll see you on my next one. Bye.